Nakitaan ng mga maling translation at illustration ang isang Ilocano textbook para sa K-12 program. Panawagan ng grupong Ilocano Writers Association of the Philippines sa DepEd o Department of Education, ipatigil ang pagbebenta nito. Nangako naman ang DepEd na aaksyonan ang reklamo. Samantala ngayong nalalapit na ang pasukan, problema na naman ng ilang mga magulang ang pangmatrikula at iba pang gastusin. May report si Susan Enriquez. Sa ilalim ng K-12 program, maliban sa English at Filipino, gumagamit din ang mga guro sa probinsya ng first language o mother tongue sa pagtuturo. Kabilang dito ang Bahasa Sug, Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Maguindanaon, Meranao, Pangasinense, Tagalog at Waray. Ang dahilan, para raw mas madali sa mga estudyanteng makasunod sa mga aralin, lalo't ang mga nakasanayang salita ang gagamitin. Kaya ganoon na lang ang pagkadismaya ng grupong Ilocano Writers Association of the Philippines sa mali-maling grammar at mga salitang Ilocano na hindi tugma sa illustration sa librong Alpabeto Ilocano na ginagamit sa K-12. Ang request namin sa DepEd Region 1 o sa mga kinaukulan, dapat mag-secure sila ng temporary restraining order para ito pigilan. Mali rin daw ang lyrics ng sikat na Ilocano song na Pamulinawin. Nakarating na rin ito sa DepEd na nangakong susolusyonan ang reklamo. Ayon sa isa sa may akda ng textbook, kumonsulta raw siya ng ilang eksperto para mas maging maayos ito. Nagpa-review at evaluate daw siya para maitama at mabago ang mga mali. Matapos nito, ibinigay raw niya ang kopya ng mga itinama at nirevise na bahagi ng libro sa mga unang nag-alok sa kanya na magsulat ng Alpabeto Ilocano. Inakala pa nga raw niya na hindi na itinuloy ang paglathala nito. Dahil sa kontrobersya, kinausap na raw niya ang kanyang publisher para ipatigil ang pagbebenta ng naturang libro. Ayon sa DepEd, nakarating na sa kanila ang reklamo at nangako silang aaksyonan ito. We are looking into the details first. Actually, it was already referred to us. Meron ng mga paliwanag pero it is still under study. Wala pang tugon ang publisher ng libro na RNT Danabon Enterprises. Hindi naman ito ang unang beses na may napaulat na mga mali sa mga na-publish na textbook. Taong 2015, ilang libro na para sa grade 10 students ang nakitaan ng 1,300 na mga mali. Paliwanag noon ng DepEd, posibleng draft at hindi final version ang librong nakitaan ng mali. Kasama ang mga libro sa mga pangunahing kailangan ng estudyante na pinoproblema ng maraming magulang. Si Mang Anthony, bagaman walang babayarang tuition sa 3 anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan, hindi naman daw biro ang iba pang gastusin. Ang nakikita niyang solusyon, tiis-tiis muna sa pinaglumaan ng isa't isa. Bago siya mag-aral yung pangalawa, nalipat na sa kanya yung uniform, so hindi na ako gumastos. Problemado rin si Mami Rose dahil ang kanyang anak sa pribadong paaralan papasok na ang babayaran umaabot ng mahigit 40,000 pesos. Kalahati nga raw ng kanyang kita na pupunta na sa pag-aaral ng kanyang anak. Ayon sa Department of Education, pinapayagan naman ang tuition hike basta may konsultasyon sa mga magulang at dokumentado ito. Dapat din daw ay naaayon ito sa batas. Una na nga rito, 70% ang mapupunta sa salary increase ng mga guro. 20% to the improvement of their school's facilities and 10% may form part of their retained earnings. Yun nga lang, walang batas na nagtatakda kung hanggang magkano lang ang pwedeng tuition sa mga pribadong paaralan. Kung masyado na raw pabigat ang edukasyon ng mga bata sa magulang, nariyan naman daw ang mga pampublikong paaralan na libre ang matrikula. Wala pang datos ang DepEd kung ilang estudyante ang lumipat na sa mga pampublikong paaralan. Hindi na rin po magpapahuli sa ngayon kung pag-uusapan ang kahusayan at kataasan ng antas ng kalidad ng pagtuturo. Dahil sa dami ng gastusin sa pagpapaaral, ilang tips ang pwedeng gawin para makatipid. Ang mag-asawang Criselda at Redentor Cabrera nagre-recycle ng ilang gamit, gaya ng sapatos, uniforme, bag at mga notebook. Po yung ibang mga gamit nire-recycle ko po, saka po yung mga uniform na dapat na yung medyo maayos pa, tinatabi ko po. Imbes din na sa mall, sa Divisoria na lang namimili ang ilan. Para makamura. Maaga kayo namili. Hindi matao. Mahirap makipagsabayan doon sa marami. Mas maganda na yung mas maaga. Susan Enriquez, GMA News.